be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus was driven out of a demon, had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and the house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, there will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang Ebanghelyo nagasiling nga kung konverteron mong isa ka tawo o tingaan mo makonvertir, kag nagkambyo siya tungkol sa imo seminar, imo prayers, imo instruction, i-maintain mo. Hindi mo siya pagbabayaan kay okay na siya. Kay nali nga kung pabayaan mo siya, kag magbalik ang iya bisyo, 7 ka pilo ang bisyo na magtubo sa iyan. Religious organizations, magsinagad ka mo konvertir, kag magkonbinsi nga mag-attend sang seminars, kag hindi nyo mamentenar kay nakonvertir na ang tao, kag buyan ninyo, kag hindi nyo pagpangamustahon, kag hindi nyo pag-follow up, andam ka mo, kay oras gani nga magsunggod din na nga tao, o magbalik sa iya bisyo, mas worse siya sang sa una niya nga sitwasyon. Hindi na halin sa akon, halin na kay Jesus. Siling ni Jesus, when an unclean spirit goes out of someone, it roams through the regions searching for rest. Masaylo siya tani. But finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept and clean and put in order, but empty. Clean, but empty. Kaya may mga clean nga house, pero empty. Tiya mo man na sa tao, na-convertir mo siya, pero why mo gin katikais, why mo gin follow up, empty siya. Naginulo-sulo siya, pero wala grace, wala sacraments. Gintinluan mo siya, pero why mo gin fill up sang mga prayer life and sacraments. Siling sang demonyo, then it goes. Upon return, it finds it swept and clean and put in order. Then it goes and brings back 7 other spirits more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of that man is worse than the first.
Anong pinaka-worst nga kontra sang simbahan? Hindi ang sinner, kundi ang mga converted nga wala na follow-up, nga nagsulunggod, kag naakig sa simbahan, and therefore, nangin leader sang isa ka grupo o asosasyon nga nagakontra sa Dios kag sa simbahan. So munang wisdom sang aton Ginoo, oras gani nga suguran mo, maintenaron mo, tingwaan mo gid nga maintenar. Hindi ka sinagad ka sugod nga hindi mo ma-maintenar. Hindi ka sagad sang campaign sang mag-member sang asosasyon o asosasyon sa simbahan nga hindi mo ma-maintenar. Kay dako-dako nga setback sa asosasyon kag sa simbahan mismo. Jutay lang pero solid. Iban misyonan mo lang, pero hindi mo pagpasudlon kundi pa siya ready. Otherwise, kung pasudlon mo, you oblige yourself. Nga tagaan gina tiyempo, kag tatapon sila. So, hindi pa damo-damo sang member, kundi solid, matatap, tatapon maayo. Basta, ging konbensi mo, may mga bagay na yang kinanglan hihatag mo gina, kaya na siya sang Diyos nga aksyon. Example, baptism. So, sige man niya baptize. Kung di ko yan matatapan tanan nga baptize, pero ti iya man niya sang Diyos nga aksyon ng balya. Baptize. If a person not born by water and Holy Spirit cannot enter the kingdom of God. Sige lang, baptize lang. Of course, follow up siya. Pero lain na yang mga sacraments. Lain iya ang voluntary nga pag-join sa asosasyon, sa church, or ministry, etc. Baptism niya, common na iya sa tanan. Pero kung konbinsihon mo siya sa another round o another level sang iya commitment, tatapa man, pangamustaha man, tawgi man, kumusta ka na, ano nang natabo sa imo? Bilang pagpabayi, kay oras mapabayan mo, ang bal ni Jesus, sa luon na sang demonyo, kamangin worse siya sa iya kabuhi. I know you get the point, and therefore, hindi lang padamo-damo ini, hindi lang recruit, kundi duty man to feed them with the Word of God and to instruct them, okay, to give them, to facilitate the reception of grace. So again, hindi lang pagwaon mong demonyo o bisyo, kundi fill upan mo man siya sang virtues and theology. So sa aton kabuhi, lain-lain ang aton nga mga relasyon sa aton kabuhi, damo aton mga relations, not only sa person. Example, sa katao butang mo sa tunga, may relasyon na siya sa kwarta. Kagang relasyon ginatawag naton economic aspects ng life. Yeah, muna. So butang mo ang tao sa tunga, relationship niya sa wealth and material goods. Economic aspect. Butang mo naman ang tao dira, may relasyon na siya sa power. Paano na ginagamit ang power, paano niya gina-entrust ang power, paano niya gina-keep ang power. Natawag nato na politics. Kaya politics about power and good use of power. Politicking is negative, is the abuse, manipulation, exploitation, the use of power not for the common good, but for one's interest or to support immoral, illegal nga mga actions. Sunod, ang tao may relasyon sa isa kag isa. Ginatawag nato nini social aspect of life. That's why sa social aspect of life, relationship, damo sa mga studies, sociology, geography, kung ano pa da, statistics, kag kung ano da. So, initanan mga survey, sociology, relationship mo sa tao. And then relationship mo sa environment. Okay? Amo na ni ang aton yung natawag naton ecology. Okay? So relationship naton sa environment. And then relationship mo sa imo self. So dira na masulod na mga psychology, mga kung ano-ano dira, mga meditation, self-knowledge. Okay?
mga developmental psychology kag kun ano dire para makilala mo kaugalingon, mga enneagram kag kun ano pa nga mga self-help books, okay, how to influence people to the sociology, social, how to know thyself, how to be self-fulfilled, kun ano nga mga libro kag mga write-ups. Now may relationship makita sa Dios. Pag natawag nato nini nga religion, ang religion relationship mo sa Dios. Kag amo ining foundation sang tanan sa imo kabuhi. Imagine na bala kung politics ang foundation sang imo life. Nga tanan na lang politika, economic, politika man point of view, bisan relihiyon mo, paano ko gamiton Katoliko para magdaog ako, ginbutang mo ang politika nga foundation sang imo life. So tanan na lang nabasa mo sa political point of view, kung anong politically correct, na mga muamon ang mga term. Kay politics ang sa dalom ya mo. Hindi ang moral. Sa Katoliko, moral ang sa dalom. Moral life. Ang moral, amo ini ang parte sa good and bad, distinction. Pero ang moral life naton, based sa Ten Commandments, so therefore ang aton morality, hindi atheistic, kundi theistic, meaning to say, ang ginahalinan sang aton capacity to distinguish what is right and wrong and to do what is right and to avoid what is wrong, what is bad, among aton faith sa Dios kay may 10 commandments. Kag ang 10 commandments amo na ang sa aton relasyon ta sa Dios. Thou shall not kill, thou shall. So kung pagwaon mo ng morality, thou shall not steal sa economic. Thou shall not kill. Thou shall not commit adultery sa family relationship. Dira tanan na nagahalalin. Pero kung kuhaon mo na ang 10 Commandments, si Jesus, wala foundation ni mo life. Kaya ang foundation mo karon money. Kaya kung economic ang foundation, ang pinakadalom sa imo life, tanan money na. Pag tanaw mo sa imo bana, money. Sa imo kabataan, money. Kasi mga money, tanan. Bisan sa politika, money. Ala, ang imo basic value, money. Material wealth, success. Amo ning kakatabo sa kalibutan kay ginadula ang morality. Kag hindi lang ginadula, ginahungod gid iya sang iban nga writers kag iban nga mga tawo nga kuhaon ng Dios kay bal-an nila i-substitute nila sang ila perspective and ideology. Kuha ba lang Dios tapos person ibutang mo siya da. Ang imo iya nga gina-idolatry na. Kung sino ibutang mo sa dalong nga siya ang gadikta sa imo kabuhi sa tanan-tanan. No. Economic is simply one aspect. Do not reduce life ang balik Christ. Life is more than money. Life is more than food. Life is more than clothing. Meaning to say, do not reduce ang kabuhi mo. Dira. Importante na nga bagay. Pero in the end, hindi nakasustain sa imo. Kay tama ina ka, sand ina, hindi na solid rock. Sa amo nang akon permit, ano ang foundation sang aton community, sang aton family? Examine naton sa akon pamilya, sa parokya, sa imo pamilya, ano ang priority, anong foundation? Money? Success? Oh my Diyos, Word of God. Anong ginatudlo ta sa bata nga foundation sang life? Nga money? O goodness of heart? So, kung kaisa, hindi ni ma-change ang sababaw, kay profiteering, mga corruption, kagano na, kay ang morals, tama ka questionable. Hindi ka distinguish what is good and bad. Worse pa ya, kay tungod nga damage merchandise kita. Ang aton inclination always is to go against God. That's why to be with God is a struggle. Masapos nga wala ka sang Dios, masapos nga hindi ka masapos maghimo kalainan, hapos na ya kay natural damage kita mo. Kung sa mga kung sa naghilay na kita iya sa bad. Sa hapos na ya, jutay lang, tumba ka na. Pero sa good iya, mabangon ka gid. Ma-struggle ka gid. To do good is a struggle. To do bad is just an easy thing.
kung ang society, imbis nga magpabalik sa bata nga magdugod, ginahimuan niya pa legislation, gina-affirm niya pa ang bad, ginasuportahan ka, gina-reward niya pa ang what is bad, nagsagsag na gid ang sitwasyon. Worse, hindi makadistinguish ang tao sang good and bad. Tagaan mo sang issue, abortion, hindi niya ma-distinguish good and bad. Tagaan mo siya sang euthanasia, hindi niya, suportahan niya pa. Tinaano na kita. Ano ang pag-change sa world? That's why kabudlay, of course, sa grasya sang Dios. So in other words, ang punto, ang ano sinais, bisan na mo ni, tukuran na yan sang grasya sang Dios. Kung wala ka sang grasya, hindi ka kabangon. Sa imo lang effort, hindi ka kabangon, kinanglan mo bulong. Imo nang natural nga ano, hindi mo kaya. Kinanglan may bulong, may vitamins, na tawag naton grace. That's why si Christ na naog, kay itulod siya kita, i-elevate siya kita, kag ibalik kita sa iya teaching, sa iya sacrament, sa Holy Spirit. Kaga muna ang may church. Ang church mapabangon, mabulig sa tao, sa moral life. Hindi sa material. Material yan na sa gobyerno, yan primarily. Pero ang church sa moral life, tukuran yan na available ang grace, sacraments, alagyan sang grasya sang Diyos, supernatural grace. Kag may mga tao nga nag-ayuhan sa morals, St. Augustine, tanawa bala. Kag mga santos, damo, kag hindi lang mga santos nga gin-declare, iban sa inyo, na-convertir, nagkambyo, kay kambyuhan niya iya kabuhi, hindi money, kundi God, nagbalik sa Dios, nagasimba, nag-rosary, nagapangamuyo, ginkambyuhan niya ang foundation sang iya life, si Christ. Ara sa mga Diyos gugmaw, tanawa bala, babati lang ko sang ila prayer dira, Christocentric. That's why bisan pigadong kabuhi nila, alive. Nagakalayo ang mga relasyon sa balay. Nagapakasal, nagadesire magkonfesar. Sino damo nagakonfesar, nagadesire magpakasal? Diyos gugma, di na naghalalin. Tungod, clear ang foundation nga ginatudlo sa ila nga si Christ. Ahay iban ulihi na foundation money, tapos ang nagmasakit na, of course, naginusol na baton man na sang Diyos, pero they miss half of their life, the joy of being with God. So, amoy na ang aton nga teolohiya kag spirituality. So, may knowledge ka sa economics nami, may knowledge ka sa politics nami man. Pero ano mo knowledge of God? Kiti foundation mo, God mo, tapos wala kayo kakilala. Wala kayo ka-desire, tunaan siya, kilalahon siya. Wala kayo time for prayer. Wala kayo relationship, may relationship ka sa money. The whole day, money, ginapanumdum mo, ga-relate ka. Pero sa imo, creator and guide, and God, wala iya. Wala sang foundation. Muna, problema. That's why hambal ni Lord, hindi niya pag-i-change anay ang world, ang i-change siya ang tao mismo, na magbalik sa iya. Kaya once mabalik ang tao, tanan maplastar sa iya kabuhi. Tested and proven na iya. Basta makabalik lang ang tao sa Diyos nga ginakilala iya, sudtod nga Diyos. Ang iya relasyon sa balay, social relationship, maamat-amat siya kayo. Ang iya pananawan sa money, maexakto iya. Ang iya political life and use of power, magamit siya sa eksakto. Ang world, matatapya mayo kung hindi pag-abusaran for profit. That's why ang problema is the absence of God. Sa aton kabuhi, nga mo, wala sang foundation sa morality. Worse, kwaon nilang religion, iset aside nilang religion. Kaya bala nilang religion, mag-remind sa aton parte sa Diyos. Kung may Diyos gani, hindi na sila kapagusto sa kalainan sa global na ha. Kaya may mga organisasyon nga gusto nila kuhaon ng Diyos para pagusto sila. Pero kung may Diyos ang tao, hindi nila dali-dali matunto. So buhion ang aton faith sa Diyos because it's the foundation.
Magtukod ka mo balay hambal ni Kristo, hindi sa sand, kundi sa rock. Kaya kung sa sand ka, meaning money, power, importante na. Pero kung amo ng foundation mo, kamatayon mismo will devastate sang sinang foundation mo. Kung mapatay ka, ano mo kwarta mo, ano mo power mo, si asta kasan o. Pero kung may Diyos ka, it will be forever. Kaya kung may Diyos, may light siya sa tanan aspects ng kabuhi. Gospel, gina-permeate yan na. So what is bad in the world is not the world. It's man. And to change the world, do not change the world in itself. Change the man who habitates the world. That's why amo ng technique ni Christ. Kay Satan niya, world ang iya. Kay Christ na, no, inner. Because time will come, the world will end. Kagang mga nakuha iya, kag na-purify iya. Reserve iya. Pero may new world. And new heavens and new earth. So do not be deceived, hambal sa Bible. Ngabi mo, world ang gina-construct mo because this will be taken away. Imo world ang importante. Live in the world, yes. Take good care of the world. But the most important thing is the world, inner world. Kaya kung intact ay mo soul, pwede ka ibalik sa Diyos sa iya new world. Kaya natinluan ka. Pero kung dula ay mo kaugalingon, kag dula man ang world, dula ka forever sa Diyos. That's why ginakreserba sang Diyos. Old citizens, renewed citizens, but new world. Renewed, reformed, purified citizen, purified soul, but new heavens and new earth. Old people, but new heavens and new earth. Kagamo ina ang functions ng simbahan to facilitate the birthing, rebirth of the new people for the new world and the new heavens to come. So teolohiya ina, we'll talk about it kung mag-abot na kita sa Advent season, the new heavens and the new earth. Okay? Pero suffice na subong nga adlaw nga na-deliver ko sa inyo kag na-inspire ka mo, hindi isang word of God, nga pagka-importante sang moral life. Kag ang moral life naton is always theistic. Moral life, morals nga base sa existence of God. Kaya may mga moral life nga atheistic, to do good pero without God. Sa aton is do good but with God. And in fact, your doing good is the offshoot of your being Catholic, of your being baptized, your being a believer of God. Sa munang pananawan naton sa world, the world is neutral. What makes the world bad is the heart of that. Money is neutral. You can use it for good or for worse. Depende sa tao sa iya tagipusoon. Power, neutral. Pwede mo magamit sa kaayuhan sa kalainan, pero nagadepende ang gamit sina sa heart sang tao mismo. Hatag ang poder sa tao nga wala ka kilala sa Dios. Preparar ka, andam ka kay mga abuses nga matabo. Hatag ang kwarta sa kakilala sa Dios kag nahadlok sa Dios sa commandments ng Dios. Damo ang makontra sa iya. Pero siyang may strong foundation. Tungod gina-build up yang nation sa solid rock kag hindi sa sifting sand. Amen. Please stand.